Noong June 2021 sa London, pinaghahanap ng mga pulis ang nawawalang Malaysian na babae na 69 years old. At ito ay si May Kuen Chong. Hinahanap nila ito ng ilang araw na. Sa kasamang palad, nakita nila ang wala ng buhay na katawan nito sa isang maleta na wala na ring ulo sa isang gubat. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nakita nila sa CCTV na malapit sa bahay ng biktima ang isang babae na naglalakad na may daladalang maleta. Makikita sa CCTV na magaan pa ang maleta nung dinala ito sa bahay ng biktima. Pero nung lumipas ang ilang oras, hirap na ang babae sa paghila ng maleta palabas ng bahay ng biktima. Dahil sobrang bigat na ito, ang babaeng may dala ng maleta ay si Gemma Michelle na isang spiritual leader ng samahan nila. Bakit niya nagawa ang karumal-dumal na krimen sa isang 69 years old na matandang babae? At ano ang motibo niya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Siya nga pala, kung gusto nyo mag-trade ng Forex or ng cryptocurrency, merong demo account ang xmforex.com. Pwede nyo pag-aralan kung paano mag-trade ng Forex, ng crypto at ng stocks. Libre lang ang pag-register dito. I-click nyo lang ang link sa description box ng video ito. Huwag kalimutan, xmforex.com. Balik ulit tayo sa kwentuhan natin. Si Gemma Michelle ay isang dalaga at isang osteopath. Ang osteopath ay isang lisensyadong doktor na gumagamit ng conventional treatments at osteopathic manipulative medicine para matanggal ang sakit at mga tension sa ating mga buto. Si Gemma ay pinanganak sa Australia, pero sumama sila magkapatid sa nanay nila sa United Kingdom na maghiwalay ang kanilang mga magulang. Matalinong bata si Gemma. Nakapag-aral pa ito noon sa King's College London para magkaroon ng human science degree. Kinailangan niya makakuha ng kursong Structural Basis of Human Functioning at Experimental Anatomy para matuto siyang mag-dissect ng katawan ng mga tao. Nagpakita siya ng kakaibang galing sa kanyang pag-aaral. Kaya inawardan siya ng Hamilton Prize Excellence at nakapagtapos siya na may first class honors. Nang makapagtapos siya sa British School of Osteopathy ay bumalik na siya ng Australia. Subalit hindi nagtagal ay bumalik din siya ng UK noong 2015. Hindi siya nakapagtrabaho kagad pagbalik niya dahil hindi siya registered sa General Osteopathic Council. Kaya hindi siya makapag-practice sa UK. Nakitira lang siya sa kanyang nanay at kanyang kapatid na babae sa isang bahay sa Northwest London. Malaki ang property ng pamilya ng nanay niya at tinatayang nasa 4 million pounds ang market value nito. Kaso ang bahay nila ay sira-sira at kailangan na mapaayos. Maliban sa bahay ay sira din ang relasyon ni Gemma at ng kanyang kapatid. Hindi sila nagkakasundo na umabot pa sa demandahan. Nilabag niya ang non-molestation order na na-issue ng korte sa kanya. Pero nakakuha naman siya ng conditional discharge galing sa Northwest London Magistrate Court. Hindi man masyadong maganda ang buhay ni Gemma ay masasabi pa rin nasa maayos dahil meron naman siyang tinitirhan. Isang Kristiyano si Gemma at sa simbahang pinupuntahan niya, doon niya nakilala si May Kuen Chong noong August 2020. Si May Kuen Chong o mas kilala bilang si Deborah ay isang Kristiyano din at hindi nagtagal ay naging mabuting magkaibigan si Gemma at Deborah. Si Deborah ay galing Kuala Lumpur, Malaysia na tumira sa UK ng halos 30 years na. Namatay ng asawa nito kaya siya na lang ang mag-isa sa buhay. Pero ang mahirap sa kalagayan ni Deborah ay ang kanyang sakit na paranoid schizophrenia. Ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Gemma ay nakatulong din naman sa kanya. Pero mahirap pakontrol ang kanyang sitwasyon, lalo na kung hindi siya nakakainom ng antipsychotic na gamot. Dahil naging mabuting magkaibigan, pinagkakatiwalaan ni Deborah si Gemma. Naniniwala din ito na pinapagaling siya ni Gemma gamit ang spiritual healing. Lumalala na ang mental issue ni Deborah. May gamot o wala, naniniwala siyang may relasyon sila ni Prince Charles at ang kanilang paraan para mag-usap ay sa YouTube.
Hindi niya na napipigilan ang mga ideya niya gaya na lamang na pagpapadala ng sulat kay Prince Charles pati na rin kay Prime Minister Boris Johnson. Pero sa kabila ng karamdaman ay maganda naman ang ugali nito at malambing pa. Kaya ang makasama nila sa simbahan ay nag-aalala para sa kanya. Naging malapit sila ni Gemma at kapag nakakainom naman siya ng gamot ay normal naman siya nakakausap ng ibang mga tao. Si Gemma naman at ang nanay niya ay matagal na nagpaplano na magpaayos ang bahay nila. Plano nila magdagdag ng isa pang palapag. Kaso lang, naloko sila ng huling kontraktor na kinontrata ng nanay niya. Isa ito sa mga problema sa buhay na ikinuwento ni Gemma kay Deborah. Maaring sinadya talaga ni Gemma na ikwento ito kay Deborah dahil nakakaluwag sa buhay si Deborah. Siguro ay naisip niya manghiram dito. Pero mas maganda pa sa pagpapahiram ang sinabi ni Deborah sa kanya. Dahil naging malapit na ang dalawa, ay hindi nagdalawang isip si Deborah na sabihin kay Gemma na papahiramin ito ng 200,000 pounds. Kaya tuwang-tuwa naman si Gemma nang marinig niya ito. Umuwi si Gemma at sinabi niya sa nanay niya na bibigyan sila ni Deborah ng 200,000 pounds sa susunod na linggo. Kaya tuwang-tuwa din ang nanay niya. Pero lumipas ang isang linggo kung kailan ang araw na inaasahan ni Gemma na ibibigay sa kanya ni Deborah ang perang inaasam-asam niya, ay bigla na lamang nagbago ang isip ni Deborah. Imbis na ibigay ang pera kay Gemma, ay sinabihan niya ito na ibenta na lang ang bahay nila at mag-enjoy sa pera makukuha dito. Isipin niyo na lang ang namumuong galit sa dibdib ni Gemma dahil umasa siya sa tulong. Yun pala ay hindi mangyayari. Pero may karapatan ba siyang magalit? Gayong alam niya na may diferensya ito sa pag-iisip. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan ng mga taong nakakilala kay Gemma. Simula na tinanggihan ni Deborah si Gemma ay nanahimik lang ito at may pinaplano na palang karumal-dumal sa kanyang kaibigan. June 11, 2021, pumunta si Gemma sa bahay ni Deborah na may maitim na balak. May dala siyang malaking color blue na maleta. May kalakihan ng bahay ni Deborah at may ilang kwartong itong pinapaupahan. Dumating si Gemma ng maaga at pinapasok siya ni Deborah. Siguro ay marami sila na pagkwentuhan, kaya mga alauna na ng hapon itong si Gemma umalis ng bahay. Dala pa rin ito ang blue na maleta na hila-hila niya nung dumating siya. Pero sa pagkakataon na ito, para nabibigatan na siya sa maletang inihila niya. Para bang may nakalagay na mabigat na bagay sa loob. Lumipas ang ilang araw, ang mga umuupa kay Deborah ay hinahanap na siya. Pero hindi nila siya matagpuan, kaya inireport nila sa mga pulis ang pagkawala na kanilang landlord. May diferensya ito sa pag-iisip, kaya nila inireport. Huling nakita ng mga tenant si Deborah ilang araw na nakalipas. Kaya dahil sa kondisyon nito, maaaring nasa hindi magandang kalagayan ito. Naintindihan naman ng mga pulis ang sitwasyon, kaya hinanap nila kaagad si Deborah. Isa si Gemma sa mga binisita at tinanong kung may alam ba ito kung nasaan ang kaibigan niya. Ang sinagot naman ng dalaga ay sinabi daw sa kanya ni Deborah na magbabakasyon ito sa lugar na malapit sa dagat dahil nade-depress daw ito. Relax lang na sumasagot si Gemma sa mga tanong ng mga pulis, kaya hindi mo talaga siya pagdududahan. Pagkatapos ng ilang mga tanong, ay dito na rin nagpaalam ang mga pulis sa kanya. June 26, 2021, 10 araw matapos i-report ang pagkawala ni Deborah, ay bigla na-activate ang cellphone nito na agad naman umalerto sa mga kapulisan dahil meron sila technology na makakatrace sa mga cellphone ng mga taong nawawala. Tumawag ang cellphone ni Deborah sa isang car rental company at nagrenta ng isang kotse. Si Deborah kaya ang nag-drive ng kotse? Kung siya nga, saan siya nagpunta? At bakit hindi pa rin siya umuwi? July 6, 2021, bumisita muli ang kapulisan sa bahay ni Gemma Mitchell. Subalit, dala nila ang warrant of arrest sa salang pagpatay kay Deborah. Ano ang napag-alaman ng mga pulis at nagkaroon sila ng konklusyong ganito? May nakalap ba sila mga ebidensya na nakapagturo kay Gemma? Ang sagot sa lahat ng tanong na ito ay oo. Nagsimula ang lahat sa maletang asul na dala ni Gemma
na nakuhanan sa CCTV. Pinagdududahan ng otoridad na ang laman nito ay siyang ginamit niya sa pagpatay sa matandang babae. Pumasok siya ng bahay na hindi nahihirapan sa dala niyang maleta. Subalit nang lumabas pagkahapon ay halatang nabibigatan na siya dito. Ang konklusyon ng mga investigador ay dito niya inilagay ang katawan ng kaibigan niya. Ang nakakalito ay bakit naisipan pa ni Gemma na maglakad-lakad sa kalye ng London habang hila-hila niya ang maletang asul. May isa pa siyang bitbit na maliit na bag at ang laman pala ay ang mga dokumento ng mga pag-aari ni Deborah. Halos 2 oras din siya nag-ikot bago tumawag ng taxi at umuwi. Ano ang dahilan ng ginawa niya? Napag-alaman din na kinagabihan ay nagpunta din siya sa St. Thomas Hospital para patingnan ang kanyang daliri na nabali. Ang sinabi niya ay naipit ito sa pintuan. Kalkulado ang kilos ni Gemma at parang plinano niya ang lahat ng gagawin niya. Kung hindi lang sana siya nakuha ng CCTV, ay mahihirapan ng otoridad na ipakitang siya ang may sala. Pero ano ang nangyari sa katawan ni Deborah pagkatapos makauwi ni Gemma sa kanilang bahay? Ayon sa investigasyon, ay maaaring itinago ni Gemma ang katawan sa isang lugar sa bahay nila. Hindi pwede sa loob dahil andoon ang nanay at ang kapatid niya. Ang isang parte roon na hindi masyado napupuntahan ay ang kanilang garden. Matatandaan na nag-aral ito kung paano mag-dissect ng katawan ng patay na tao. Kaya hindi na nakapagtaka na hindi ito nangamoy. Nahirapan ng mga pulis na patunayan ito dahil walang bakas sa bahay nila na nagpapatunay na nanatili doon ang katawan ni Deborah. Ang asul na maleta ay nakita, subalit wala ring dugo o DNA na matanda. Kung wala konkretong ebidensya, paano nila nagawa ng warrant si Gemma sa salang murder? Matalino nga naman si Gemma, kaya hindi niya hinayaang may maling kilos siya na magawa na magkokonekta sa kanya sa krimen. Tama naman ang nagawa niya mula sa umpisa. Kahit nakuhanan pa siya ng CCTV, wala ni isa dito ang nagpapakita na pinaslang niya ang kaibigan niya. Nahirapan nga siya sa paglabas ng asul na maleta marahil ay maliit ang pinto at hindi ganong kadali ilabas ito sa bahay nila Deborah. Naipakita din niya sa CCTV na hindi naman siya asiwang namasyal sa open public, bit-bit ang kanyang maleta. Hindi ba't halos 2 oras siyang namasyal na hila-hila ito? Sino ang nasa tamang isip ang mamamasyal na may dalang patay na katawan? Hindi ka ba matatakot na bigla magbukas ang bag at makita ng mga tao ang bangkay? Nung may gumamit sa cellphone ni Deborah noong June 26, ay si Gemma rin ang may gawa. Nagrenta siya ng Volvo para maitapon na ang katawang nabubulok. Kung bakit sa salkombe niya itinapon ay hindi pa rin alam ng mga otoridad. Pero kahit anong kalkulan ni Gemma sa lahat, ay hindi niya napaghandaan ang pagputok ng gulong ng nirentahan niyang kotse. Pumutok ang isang gulong ng kotse, kaya napilitan itong pumasok sa isang co-op garage at tumawag sa AA repair shop. Natukoy ang repairman na ito at dinitali niya ang kalagayan ni Gemma na mga oras na nagpapalit siya ng gulong. Ang itsura daw ni Gemma ay parang nalilito at hindi mapakali. Nagtataka rin siya kung bakit hiningi pa nito ang pumutok na gulong. Naalala niya rin ang asul na maleta sa likod ng kotse. Subalit ang isa pang hindi nakalimutan ng repairman ay ang amoy na para may inaamag o nabubulok pero hindi rin naman ganun kasangsang. Nakita ang katawan ni Deborah sa Bennett Road sa may woodland path. May mga bakasyonista naglalakad-lakad ang nakakita sa nabubulok nitong katawan, kaya itinawag kagad sa pulisya. Pero meron pang isang sorpresa si Gemma. Hindi niya lang pinatay si Deborah, kundi pinugutan niya pa ito ng ulo. Hiniwalay niya ito at itinapon 10 metro ang layo sa pinagtapunan niya ng katawan nito. Isipin niyo ang hirap sa pagsuyod ng mga pulis kung saan parte napadpad ang ulo nito. Hindi agad natukoy ang sanhi na pagkamatay nito dahil nasa advanced stage na ang pagkabulok nito. Inabot ng 4 na araw bago nakita ang ulo ni Deborah at base sa post-mortem exam, ang ikinamatay ni Deborah ay dahil sa basag ng bungo. Tinanggal din ni Gemma ang 2 buto sa spine, ang larynx at ang parehong parte ay nawawala pa rin.
Mula nang naaresto si Gemma Mitchell, ang kanyang sinasagot sa mga pulis ay no comment lang. Nang humarap na siya sa judge, noong September 28, 2021, ang kanyang plea ay not guilty. Ang kabuuan ng trial ay ginawa lang sa video link. Wala ring ibinigay si Gemma na ebidensya para sa kanyang depensa. Ang pinagpipilitan lang ng kanyang abogado ay ang kawalan ng DNA evidence sa asul na maleta na nahanap sa bubong ng shed ng kapitbahay ni Gemma. Walang nakuhang patunay na isinilid nga si Deborah sa loob nito at wala ring nakitang ebidensya na nakipagbunuan nga si Gemma sa bahay ni Deborah. Walang bakas na nagulo nga ang bahay nito. At isa pa, may pag-aari si Gemma sa Australia na nasa pangalan niya pa din, kaya ang financial value niya ay umabot ng 4 million pounds. Kasama na rito ang personal savings niya na umabot ng 93,000 pounds. Ang pinakaalas ng prosecution ay ang nakitang peking will ni Deborah sa bahay ni Gemma. Nakasaad sa dokumento na iniwan di umano ni Deborah ang 95% na pag-aari niya para sa mga proyekto nila Gemma at ang nalalabing 5% ay mapupunta sa nanay niya. Ito ang naging malakas sa panlaban ng prosecution, kaya hindi nagtagal ang paglilitis kay Gemma Mitchell. Sa buong kasaysayan ng justice system ng UK, ito ang kauna-unahang paglilitis na ipinakita sa live television. Ang nakakapagtaka ay ang kalmadong itsura ni Gemma habang binababa ang hatol sa kanya. Makukulong si Gemma ng panghabang buhay, pero may posibilidad ng parol pagkatapos ng 34 years sa pagkakakulong.